po sa ating lahat. Ako po si Brian E. Mendoza at ito po ang ating daily devotion ngayong araw, November 20, 2024. Ngayong araw po ay ating itutuloy ang ating series about po sa harnessing the power of words. Specifically, ang magiging topic po natin is speak from pure heart. Tayo po ay magsalita ng galing sa buong puso at may puso. Ang talata po natin para sa araw na ito ay magagaling sa Luke chapter 6 verse 45. Sabi po dito, "The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasures produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks." Sa Tagalog po, ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan. At ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasaganahan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. In short po, kapag ang isang tao po ay merong mabuting puso, merong mabuting kaisipan, ito po ay nagbubunga ng kabutihan, and vice versa kapag masama naman po, nagbubunga rin po ng kasamaan. In other words, kapag po ang puso natin ay absent sa atin, no, yung bibig po natin ay nagsisimula ng magsalita, and napaka mahirap po kapag tayo po ay nagsasalita without our heart. So ngayong araw po ay pagtutuunan po natin ng pansin ay ang about sa speak from pure heart. Dapat tayo po ay nagsasalita ng galing sa ating puso. So ngayon po tayo po dadako na sa ating katuruan. Una po, the heart is the treasury of good or evil. So isipin po natin na yung puso natin ay parang treasure chest, na kung ano man yung bagay na ilalagay mo sa treasure chest or sa iyong heart, mapag-good man or bad, it becomes what you carry with you. So it's where everything starts, na if you store up for example, nilagyan mo siya ng kindness, love, and good thoughts, syempre, that's what will overflow from you. But if your heart is filled with negativity, kapag pinuno mo yung treasure chest mo ng negativity, anger, or bitterness, syempre, that will spill out to the heart will, kumbaga, magiging negative kapag ganun ang pinuno mo sa treasure chest mo. So that's why it is important na alamin natin kung ano ba yung mga bagay na nilalagay natin or pinang-feel natin sa ating mga puso. Ikalawa, what fills the heart overflows from the lips. So what's inside, kailangan malaman natin kung ano yung nasa inside ng mga puso natin. So your words are a direct reflection of your heart. So minsan napansin nyo na ba when you're in a good mood, kapag good mood tayo, napapansin nyo yung pagsalita natin is parang mas mabait, or kapag naman upset tayo, yung mga words natin ay medyo harsh. So it is because the condition of your heart, it influences your speech. If your heart is full of positivity, ganun din yung mga mabibigkas mo, but if it is filled with negativity, ganun din yung masasabi mo. So dapat ingatan natin at isipin natin palagi kung ano yung sinasabi natin. Ikatlo, speech reveals the state of the heart. So the Bible tells us that speech is like a mirror for the heart, na when we speak, it shows us what's really going on inside. So kapag nahuli mo yung sarili mo na nagsasalita ka ng harsh o nagreklamo ka, sign na siguro to para alagaan mo yung puso mo. It is a reminder to pause and check mo kung ano ba yung napifeel sa puso mo. So ngayon, para sa ating application, paano natin ma-apply mga katuruan na ito? Una po, store only good things in the treasury of your heart. Again po, kanina sa katuruan natin, sabi ko kung ano man yung bagay na ipasok mo, tago mo sa treasure chest mo, mapagod man or yung bad, yan po ang mailalabas ng iyong sarili ng bibig. Kaya naman dapat lagi natin make sure na yung i-store natin sa ating treasure chest or sa ating mga puso ay puro good things. So
stuff like love, joy, patience, forgiveness. Dapat make sure natin na ganyan palagi yung laman ng ating mga puso. Ikalawa, speak from the good and pure heart. Kapag puno ng kabutihan ang puso mo, marereflect niyan yung mga bagay na sinasabi mo. So, let your speech be encouraging, uplifting, and kind. So, even when times are tough, itry pa rin natin na mag-speak with positivity. And lastly po, is watch the content of your mouth and ears. So, let's be careful with what we say and what we listen to. So, let's pay attention sa words, sa mga bagay na ating naririnig at mga sinasabi. Kasi, it can either cause someone, it can damage someone kapag hindi natin inisip kung ano man yung mga sasabihin natin. So, maging mindful din po tayo sa ating mga bagay na naririnig kasi it can also impact our heart. So, sa madaling salita, huwag po natin papabayaan ang ating mga sarili. Palagi po natin i-make sure na i-feel natin yung puso natin ng kabutihan,